Ito. Chotomate. Ito muna, may matindi kasi. Mamaya pag-usapan natin yung budol. May budol na naman si Marcos eh. Grabe talagang pambubudol nito ni Marcos. Dinaig mo pa mga networker. Oh, ang akala ko pinakasagad na sa pambubudol yung mga networker. Iba pa, mas matindi ka pa pala, sir. Pero mamaya natin pag-usapan yan, ha? Pag-usapan muna natin itong, kasi alam mo, nagulat ako. Nagulat ako dahil may lumalabas na naman sa issue ng isabong. Alam mo, habang pinanunood ako ng news, ako parang circus na yung isabong eh. Yung issue sa sabongero nawawala. Parang nagiging circus na. Hindi ko alam kung bakit siguro, I'm not saying that yung mga witness na lumalabas are totally lying. Okay? Hindi yun ang sinasabi ko. Pero mahirap talaga maghusga ngayon dahil may mga bits na may pagsisinungaling, merong katotohanan ng konti, tapos papasukan ng politika. Ang hirap talaga pag ang mga katulad ni Secretary Remulla ang nandyan sa posisyon. Alam natin na very political na mga Remulla. Not just Secretary Remulla, even the DILG Secretary, yung si John Vic. Isa pa yan, di ba? Alam natin na ito yung mga expert sa politika. Actually, sa tingin ko, yan ang pinaka-disaster na pinili ng gobyerno ni Marcos ang kunin na sekretary itong dalawang ito. Alam naman natin na pag ganun yan eh. Nung panahon ni Pangulong Duterte, bago nakibina yan. Last minute, mananalo na si Duterte, tumalong kay Duterte. Iniwan si Binay. Yeah? Ngayon, kay Marcos naman yan. Yeah? Kaya nga, aniwala kayo pagdating ng panahon, pagka nagigipit na si Marcos, isa ito sa tatalon. Ipupusta ko sa inyo. Kasi they're not really for, sila ho ay para sa political survival ng kanilang angkan. Hinalo mo pa dito sa sabong na ito. Kaya talagang medyo, ano ba talaga ang totoo? Magtataka kayo. Panoorin nyo ito, ha? Kinumpirma ng whistleblower na si Dondon Patidongan na maraming nalalaman kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ang dalawa niyang kapatid na minsan ding naging tauhan ng business tycoon na si Atong Ang. Isa raw sa mga kapatid niya ang nakunang nagwi-withdraw gamit ang ATM card ng isa sa mga nawawala. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Pagkumpirma ng missing sabongeros whistleblower na si Julie Dondon Patidongan, naging tauhan din ng isabong tycoon na si Atong ang kanyang mga kapatid na sina Jose at Ella Kim Patidongan. Ayon kay Dondon, marami ring alam ang dalawang kapatid na tinukoy ng pulisya na missing link sa kaso ng mga missing sabongero. Sa dami raw ng alam ng dalawa, noong 2022, inutusan umano sila ni Ang na magtago sa Cambodia. Pinasaksihan siya sa patayan. Kaya yan na pinaalis ni Mr. Atong Ang dito sa bansa. Yes, pinalayas. Gawa nang sila ang talagang magwi-witness at nandun sa kanila lahat at sila yung mahalaga. Pero iba raw ang pakay umano ni Ang nang ipagawa niya ito sa dalawa. Pinapapatayan sa grupo. Sa totoo lang. Kaming tatlo ang susi talaga nito para malastas tong problema na to. Malaki ang may tulong dito. Kinumpirma na rin ni Dondon na ang kapatid na si Ella Kim ang sinabi niyang nakuha na ng CCTV na nag-withdraw gamit ang ATM card ng nawawalang sabongerong si Melbert John Santos. Yung ATM na nag-withdraw ay isa kong kapatid yan dahil inutusan ng mga polis na checkin yung account kung malaki ba ang panalo o kung malaki ang kinita doon sa laban at photos daw. So dito, malinaw, tingnan ninyo ha, malinaw na meron siyang kapatid. Nakuha na ng video na nagwi-withdraw pero hindi yan ang buong kwento. Ito ang buong kwento. Okay? Inamin na lang niya na kapatid nung nalaman na ng pulis. Noong una, hindi niya pa inaamin. Kaya nga dito medyo, sandali.
if you are really honest on all testimony na sinasabi mo, dapat wala kang poprotektahan. Sasabihin mo lahat. Ito, ganito. Pero dito, medyo nahuli siya ng sabi. Iyaan kasi, iba yung angle ng news dyan. Kasi tandaan ninyo, yung lalaki na yon, ito. Ayan. Yan ang unang nag-expose dito. Parang naging niya ito, number 1 content niya. Okay? Pero tingnan ninyo itong balita na ito. Napaka-importante nitong balita na ito eh. Kasi dito mo makikita na nung una, wait, medyo itinago panoorin natin. Sa isa sa mga statement po ni Julie Patudongan alias Totoy ay may sinasabi siya na may dalawa siyang tao na magsasabi na involved doon, nakilala niya, na tao niya yung sinasabi na nag-withdraw ng sa ATM doon sa may Batangas at yung dalawang tao din na nag-escort doon kay Michael Bautista. So itong dalawang tao po na ito, hindi niya po binanggit na mga kapatid niya. Yan po ang totoo dyan. Hindi po ako nagsabi ha. Yung itong si General... yung laging nakabuntot kay Torre. Yeah? Siya po ang nagsabi. Nung una hindi niya binanggit. So, maybe he's trying to protect yung kanyang kapatid. Which is, I understand. I understand kasi kapatid mo yan eh. 'Di ba? Pero again, diyan makikita yung credibility mo. Kasi dapat, when you say something o nag-testify ka on something, lahat yan. Walang reservation. Hindi pa pwedeng kulang-kulang ang testimony mo. Kung damay. Wala tayong magagawa. Yun talaga ang di ba? Bakit tila huli mo na sinabi? Panoorin pa natin. Ito ang video ng pagkuha ng dalawang individual sa lalaking nakaposas na nakilalang si Michael Bautista. Tapos, pansinin ninyo ha. Anong rason ni Patidongan? Sabi niya, inutusan daw ni Atong ang tignan. Di ba? Inutusan ni Atong ang tignan. Wait. Chotomate. Ulitin natin yung part na yon. Pagkumpirma ng missing Sabongeros whistleblower na si Julie Dondon Patidongan, naging tauhan din ng isabong tycoon na si Atong ang kanyang mga kapatid na sina Jose at Ella Kim Patidongan. Ayon kay Dondon, marami ring alam ang dalawang kapatid na tinukoy ng pulisya na missing link sa kaso ng mga missing Sabongero. Sa dami raw ng alam ng dalawa, noong 2022, inutusan umano sila ni Ang na magtago sa Cambodia. Pinasaksihan siya sa patayan. Kaya yan na pinaalis ni Mr. Atong Ang dito sa bansa. Yes, pinalaya. Sigawa nang sila ang talagang magwi-witness at nandun sa kanila lahat at sila yung mahalaga. Pero iba raw ang pakay umano ni Ang nang ipagawa niya ito sa dalawa. Ano yon? Ito yung pakay daw ni Ang nung pinagawa sa kanila. Napapatayan sa grupo. Totoo lang. Kaming tatlo ang susi talaga nito para malatas tong problema na to. Malaki ang may tulong dito. Kinumpirma na rin ni Dondon na ang kapatid na si Ella Kim ang sinabi niyang nakuha na ng CCTV na nag-withdraw gamit ang ATM card ng nawawalang sabongerong si Melbert John Santos. Yung ATM na nag-withdraw ay isa kong kapatid yan dahil inutusan ng mga polis na checkin yung account kung malaki ba ang panalo o kung malaki ang kinita doon sa laban at photos daw ni Mr. Atong Ang. Checkin. Ang utos daw ni Atong Ang, check. Okay? I-check kung malaki yung panalo. Anong ginawa nung lalaki? Winidraw. Hindi. Yan lang yung kung talagang bubusisiin mo yung mga sinasabi nito ni Patidongan. Pina-check daw ni Atong Ang at doon daw may gagawin. Kaya pinapunta doon, inutos daw ng mga pulis na pumunta doon to check. Pero bakit winidraw? I-check pala ba't winidraw?
balik tayo ngayon sa statement ng pulis. Sa isa sa mga statement po ni Julie Patudongan alias Totoy, ay may sinasabi siya na may dalawa siyang tao na magsasabi na involved doon, nakilala niya, na tao niya, yung sinasabi na nag-withdraw ng, sa ATM doon sa may Batangas, at yung dalawang tao din na nag-escort doon kay Michael Bautista. So itong dalawang tao po na ito, hindi niya po binanggit na mga kapatid niya. Yan po ang totoo dyan. Nako. Ito ang video ng pagkuha ng dalawang individual sa lalaking nakaposas na nakilalang si Michael Bautista, isa sa nawawalang sabungero. Si Bautista ay huling nakita noong April 28, 2021 sa Santa Cruz, Manila. Ayon kay Philippine National Police spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, ang isa sa lalaking kumuha kay Bautista ay nakilalang si Jose Patidongan, kapatid ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy. Again, galing kay Fajardo ito Kay Fajardo galing, hindi ho sa akin. Kasama sa dumukot yung kapatid ni Patidongan. Pero anong sabi nitong si Patidongan? Si Don ba yun? Mayroon ding lumutang na video kung saan makikita ang isang lalaki na nagwi-withdraw ng pera sa isang ATM. Nakilala ito na si Ella Kim Patidongan. Yung kapatid naman na isa. Yung isa kasama sa dumukot, yung isa naman kasama nag-withdraw. Half-brother ni alias Totoy, batay sa kumpirmasyon ng PNP. Ayon kay General Fajardo, bit-bit umano nito ang ATM ni Melbert John Santos na isa pa sa nawawalang sabungero. Si Melbert ay nawala noong January 13, 2022 sa Santa Cruz, Laguna. Ang dalawang kapatid ni alias Totoy nahuli ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa pangunguna ni Police Brigadier General Romeo Macapaz sa isang bansa sa Southeast Asia. Nahuli Hindi po ito inimbitahan o nahuli. Hinuli po sila nitong tao na ito. Okay? Na ngayon, pakinggan. Naniniwala tayo, ito yung mga missing link doon sa mga kaso ng missing sabungero. Nag-record check po tayo regarding po doon sa kaso ni Jose Patidongan na robbery. We found out, the CIDG found out na convicted na po ito. Meron na po siyang conviction. So we don't have any other recourse kundi i-turn over po. Ito Convicted na pala. When you say convicted, ito ba ay accused? Hindi. When you say convicted, nahusgahan na po ng husgado. Okay? Yung yung isang kapatid. Okay? Nililinaw natin yung facts. Okay? Kasi baka mamaya, yun nga yung sinasabi ko dito Hindi ito dinisclose nung witness, na quote-unquote witness. Bakit? Magtataka ka, bakit? Hindi dinisclose yung mga ganitong info. Meaning, maybe, he was trying to save yung as ng kapatid niya, or maybe tinatago na yon, ayaw niya na madama yung kapatid niya, which is understandable to me. Kasi kapatid mo yun. But, the problem is, yung truth, half-truth na lang. Kung meron mang truth talaga sa side niya. Nagigets niyo ibig ko sabihin? So, yung sinabi ni Attorney Rowena Guanzon sa isang interview na baka nagsasalita itong si Patidongan is just to save his ass. Dahil malapit ng mabuking na siya ang kasama dito. Hindi natin alam. Kaya nga, to save his ass, according to Attorney Rowena Guanzon, a lawyer, a very good lawyer, ano sabi niya? Maging star witness ka na lang. Maghanap ka ng may mas matindi pa o yung mastermind, yun ang ituro, tapos ikaw ligtas. Di ba? Yun ang star witness Pwede ka magiging qualified star witness ka kung meron, hindi ikaw yung pinaka mastermind. So ngayon, ang tinuturo si Atong Ang. Again, hindi ko sinasabing gusto ko si Atong Ang. Ayoko ng kahit na anong gambling. Whatever gambling, I am totally against it.
Kaya lang, we're trying to realize the situation dito. Kung ganito ang pangyayari, posible kaya, eto tanong lang ito tanong ko lang ito, yung ginagawa niya ditong pag-save ng ass ng kapatid niya. Okay? I understand. That's illogical. Ginagawa rin niya ngayon sa sarili niya? By tinuturo iba? Yung parang ginagawa ni Marcos? Posible kayang katulad nung ginawa ni Marcos? Ano may ginawa ni Marcos? Palpak yung DPWH, palpak yung flood control na in-announce niya last year. The best nito, ituro ko na lang iba. Mahiya naman kayo. Tumalbog bigla pumunta sa kanya. Mahiya naman kayo. Dapat ganun. Mahiya naman kayo. Dapat ganun eh. Kasi alam mo, may mga ganyang personalidad. May mga ganyang tao. Punta kayo sa mga opisina, mga kaibigan ninyo. Eto na lang pinakamalapit, jowa ninyo. O asawa ninyo. Kahit siya na ang mali, ikaw pa rin ang mali. Sino may jowang ganyan? Taas nyo nga yung kamay nyo dyan. Ako, yung asawa ko ganyan. Kahit siya na mali, kasalanan ko pa, nasunog na yung niluluto niya, sasabihin niya, hindi ko daw sinabi na nasusunog na. Sino ba nagluluto? Diba? May mga ganyan tao Yung kasalanan na talaga, ayaw pa nilang aminin, magtuturo ng iba. Kung si Ilakim Patidongan, nung nakuha po siya doon sa sinasabi kong Southeast Asia na country po, ang gamit po niyang passport ay sa pangalan po ni Robert Bailon. Matapos ang insidente, inalis ng PNP si Brigadier General Macapas sa CIDG at inilipat sa Police Regional Office 12. Si Macapas, ito yung pinagbibintangan ngayon na kesyo sa kabilang channel, sa ibang channel iba dating Sa kabilang channel, bakit daw pinapakasuhan si Patidongan? Dito, si Macapas pala ang huli doon sa kapatid. Nagigets nyo yung gulo? Ang gulo, di ba? Kaya dapat, bukas kayo sa pag-iisip. Ako, bukas ako I don't like Atongang. I don't like gambling. I don't like isabong. But it doesn't mean, sarado na ako sa mga pangyayari na ito. Kailangan kong pakinggan, ano ba talaga yung balitang nangyayari? Ito, direkta from the mouth of Fajardo. Don't tell me si Fajardo kasangkot din sa sabong. Baka ganun kasi pakinggan nyo Subalit, wala daw itong kinalaman sa kaso ng mga missing sabongeros. So it's kind unfair po to even insinuate na may ginawa pong hindi tama si General Macapas. Yung mama hindi magsasalita po yun because he's not used to the limelight. I'm taking the cudgels on behalf of General Macapas and on behalf of the PNP organization na lahat po ng ginagawa natin ngayon, lahat po ng aksyon natin, isa lang po ang objective po ng PNP para po humanap ng hustisya para sa nawawalang sabongero at ang kanyang mga pamilya. Pagtitiyak ng PNP. Nakikita ninyo? Dito, sa kabila, sa itong news na to, kinumpirma ng whistleblower na si Dondon Patidongan na sa dulo niya yan, kasama si Dondon. Itinanggi rin ni Dondon na inaresto ang kanyang mga kapatid sa Cambodia gaya ng sinabi ng PNP. Tinanggi daw ni Patidongan na inaresto. So sinungaling si Fajardo? Hindi. Isipin niyo mabuti yun So, sige. Sinungaling si Fajardo, ikaw ang tama. O baka naman sangkot si Fajardo sa isabong. Ano ba talaga? Kaya dapat, we reserve our judgment, mga kababayan. Ako, I reserve my judgment dito Hindi ako sure parang, wait. May sandali lang. Anya ng DOJ ang pagpapauwi sa kanila. Hindi totoo yan. Alam ni SOG Remulla, walang arestuhan. Pinatakas ko mismo yung dalawang kapatid dahil pinapapatay ni Atong Ang doon. Samantala, sa isang undisclosed location, nagsama-sama ang mga kaanak ng mga missing sabongeros kasama si Dondon para kumplituhin ang kanilang mga affidavit.
Dumating sa lugar ang bagong upong CIDG Director na si Police Brigadier General Christopher Abrajano. Oh, parang pinalitan na daw kasi yung si Macapas. Malinaw para sa amin ang mensahe ng ating General Abrajano na magkakaroon ng hustisya at sila ay tututo. Kasi yan ang pinalalabas sa na parang dahil sa ginawa na yon, tinanggal si Macapas. Eto, pakinggan naman natin si Rimulya. Ito ng kanyang legal team ayon sa isa niyang abogado, Christopher Abrajano. Malinaw pa. Sa iba palang news yun. Anyway, mga kababayan, ito nga yung sinasabi ko sa inyo na parang sandali, bago ho kayo muna humusga, masalimuot itong sabong na ito. Iba ang sinasabi ni Patidongan, iba ang sinasabi ni Fajardo. Di ba? Hindi dinisclose ni Patidongan na may kapatid siya na involved din. At itinatanggi niya na kasama doon sa dumukot. Ay, tinatanggi niya yung hinuli daw sa Cambodia. Tapos, keso pinalalabas ngayon, meron akong isang narinig na news na pinapuntahan daw nung si Macapas, yung CIDG parang director nila, yung mga witness, pinapakasuhan si Patidongan. Biyon ang balita. Dahil doon, nagreklamo sila ngayon sa DOJ. So, pinatanggal daw nila si Macapas. Yun daw ang nangyari. Yun yung nasa balitang isa napanood ko eh. Pero ito, ang totoo pala, ninilipat lang talaga, siguro dahil sa, ewan ko kung for protection issue, inilipat, hindi tinanggal ng PNP. So, sandali. Are you insinuating, Patidongan, na merong involvement ang PNP chief? Kasi wala namang pwedeng maglipat niya kung hindi ang PNP chief. So, sino ngayon ang paniniwalaan natin? Yan ang sinasabi ko sa inyo na wag muna kayong humusga tungkol dyan. Dahil nakakaduda ang lahat ng sides. Sa tingin ko, hindi naman siguro magsisinungaling si Fajardo doon sa sinabi niyang, yung isa doon convicted na eh. Kasi pag tinanong ng media, asan ang conviction nun? Makukuha naman ng record doon sa korte. Pwede niya ba sabihin yun? Naku, libelous yun. Sobrang libelous nun. So, sinabi ba ni Patidongan na convicted yung kapatid niya? Walang ganong naganap. Kaya ako, again, I'm not saying sinungaling si Patidongan. Si Dondon ba yun? Hindi ko rin sinasabing tama si Fajardo. Pero dapat we reserve our thoughts and judgment on this. Delikado po yan, mga kababayan. Di ba? Yan ang sinasabi natin. Ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban.
walang